Grabe mga Lodi, gara-pala na po talaga ito. Kasi dito sa balitang ipapakita ko sa inyo, makikita po natin na hindi na po talaga nila sinusunod ang batas ng Pilipinas. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., wala po talagang kwenta. Bakit ko nasabi yan? Mamaya tatalakayin natin yan ha. Ito muna mga Lodi, pakita po natin yung balita galing po sa GMA News na di umano NBI says that they have information that there are several individuals who may soon face arrest warrant from the ICC. Eto mga Lodi, napaka-buisit talaga nitong administrasyon na to, no? Biruin nyo mga Lodi, batas na po ng ICC ang sinusunod natin, hindi na po ang konstitusyon ng ating bansa. Grabe na to mga Lodi, walang kwenta po talaga tong administrasyon na to. Naging tuta po ng ICC. Nung una po mga Lodi, sinasabi po ni Marcos Jr. na hindi daw po siya maikipagkasundo dito po sa ICC. Pero ano ginawa niya? We will not cooperate with them in any way, shape, or form. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. Isinuko po nila si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon po sa dahig. Traidor ang tawag ko sa ganon. Ito pa mga Lods, papakita ko lang sa inyo. Impeachment ang inuuna nila kay VP Sara Duterte at ICC. Pero yung problema po sa inflation, sa flood control, sa transport crisis, power concerns, food prices, jobs, at saka traffic mga Lodi, wala po silang pakialam dyan. Basta ang importante sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., mapakulong po nila ang mga Duterte, yung kaalay po ni VP Sara Duterte, lalong-lalo na po si Senator Bato de la Rosa. Biruin nyo naman, minamanhunt na daw po si Senator Bato de la Rosa kahit hindi pa po napatunayan na siya po talaga yung nagkasala sa batas, no? Biruin nyo mga Lodi, saan kayo nakakita na arrest warrant po ng ICC ang sinusunod ng bansang ito? Dito po sa ating bansa, wala nga po nakapagsabi na guilty po si Senator Bato de la Rosa. Basta sinabi lang, pugante na po. Lalo na ito si Claire Castro, si NBI Matibag. Eto pa mga Lodi, no? Naging sunod-sunuran si Bongbong Marcos Jr. dito sa batas ng ICC na dapat hindi naman po talaga. Eto nga po, Amerika, nagsalita po about dito sa ICC na wala daw po talaga silang jurisdiction sa bansang Amerika kaya hindi po nila ito kinikilala. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. Pero ito si Marcos Jr., mga Lodi, yun na po ang batas na sinusunod sa ating bansa. Kaya po nakakapagdiri po talaga itong pamamahala nitong administrasyon na to. Wala pong magandang gobyerno, wala pong magandang naipatay yung mga infrastruktura, wala pong naibigay na magandang trabaho sa ating mga kababayan Pilipino. At isa pa, ang daming mga napakong pangako, lalong-lalo na po yung subway na pinagyayabang niya. Na alam naman natin sa panahon pa ni Tatay Duterte, pero hindi naman po nila tinuloy. Marami pong mga proyekto, mga tulay na hindi po natapos dahil alam po nila na kapag tinapos po nila ito, magiging mabango pa rin po ang pangalan ng Duterte. Di ba nga, sa lugar po nila sa Ilocos, kahit klaro-klaro na nabudgetan po yung mga tulay doon, sinasabi po nila na meron na pong phase 1, phase 2, phase 3. Ni wala naman po talagang ganon. Dahil kapag nagpa-approve po kayo ng budget sa Kongreso, ibig sabihin, yung tulay na pinapa-approve ninyo o hinire-request ninyo, yung budget na ma-approve dyan, dapat tapos na yan. Kagaya po nung kay Tatay Duterte na sinabi niya lahat po ng mga proyekto iniwan niya, meron na pong budget na nakalaan dyan. Kaya kahit bumaba siya, sigurado na po dapat na matapos yan. Pero hindi mga Lodi. Yung mga budget nagkagulo-gulo. Pinaglilipat po nila kung saan-saan. Dahil nga po mga Lodi, itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., bangag po talaga. Yan ang katotohanan dyan. Kaya dun sa mga nagalit ng mga loyalistang tanso, kayo na po mag-obserba. Ikumpara nyo mabuti kung ano pong nagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. doon sa nagawa po ng matanda na kinulong po nila sa Dahig, Netherlands. Kayo na po bahala umusga mga Lodi kung saan kayo maniniwala, pero para sa amin ang ebidensya po talaga ang magpapatunay kung sino po talagang walang kwentang presidente na namuno sa ating bansa. Kaya ngayon, tinutulak po nila na wala pong maging eleksyon ngayong 2028 dahil alam po natin, martial law na po talaga itong panahon na ito. Hindi lang po nila dinedeklara. Pero yung mga kilos po nila at inaasta po nila, gantong-ganto po ang batas militar. Hanggang dito lang po muna mga Lodi. Pero kahit anong gawin po nilang paninira sa mga Duterte at mga sumusuporta dito, Duterte pa rin kami sa 2028.